Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Magandang gabi po, Dico. Ngayon po ay nasa ikapitong araw o ikapitong gabi na po tayo ng paghahanda sa pagdating po ng Panginoon. Kung babalikan po natin ang pagbasa ng mabuting balita kahapon po, na pinagnilayan po natin sama-sama si Maria, ang pagbati ng anghel ng Panginoon sa kanya ay naghatid po ng pagpapala sa kanya pong buhay. Sapagkat si Maria ang unang luklukan ng katawan at dugo ng atin pong Panginoon. At ngayon naman po sa atin pong mabuting balita ayon po kay San Lucas, nakita po natin kung papaanong si Maria naman ay patuloy at nagmamadaling pumunta sa kaburulan ng Judea para puntahan ang kanyang pinsang si Elizabeth, na noon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. At mapapansin natin kung napakinggan natin ang mabuting balita, sa pagdalaw po ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At sinabi ni Elizabeth, "Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?" Mga minamahal ko pong kapatid, meron lamang po akong ilang katanungan sa bawat isa po sa inyo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang relasyon ninyo sa inyong kapwa? Ang relasyon po ninyo sa Diyos, kumusta? Kaya ko po naitanong ito, mga minamahal ko pong kapatid, isa po kasi sa mga itinuturo sa atin po ng Ebanghelyo ay kung papaano po tayo magiging tagapagdala ng pagpapala sa ibang tao. Kung papaanong si Maria ay nagmamadaling pumunta sa kaburulan ng Judea, sa kabila po ng kanyang pagdadalang tao, na di ba po, pag po nagdadalang tao, very sensitive po yung tiyan, kinakailangan alagaan, kinakailangan pong ng masusing paggabay, dahil hindi po ganoon kadali ang isang taong nagdadala ng bata sa kanya pong sinapupunan. Noon pong kapanahunan po na yun, hindi naman po ganoon kaganda ang daan. Lubak-lubak, papaakyat, papunta sa kaburulan ng Judea. Pero ito po ay binigyan ng pagtitiis ni Maria at ng pagmamahal para maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanyang pinsang si Elizabeth. Tayo po, paano po kaya tayo nakapagbibigay o nakapaghahatid ng pagpapala sa atin pong mga kapwa? Kumusta po yung pakikipagrelasyon natin sa atin pong kapwa? Sa amin pong lugar, sa barangay po ng Lisyada, kapag po sumasapit po ang Kapaskuhan, isa po sa mga nakaugalian po namin bilang isang pamilya, ay dumadalaw po kami sa amin pong mga mahal po sa buhay. Sa side po ng tatay ko po, at kami po ay namamasko po sa amin pong mga lola at saka po sa lolo. Kami pong magpipinsan ay sama-sama, kapag po meron pong pagkain, pinagsasalu-saluhan po namin, salamat sa Diyos. Pero kung wala pong pagkain na kami po na amin pong pagsasalu-saluhan, salamat pa rin po sa Diyos. Ang mission po kasi namin ay una para maibahagi ang diwa ng Kapaskuhan, ang pag-ibig, ang pagpapatawad, at ang pagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga po minamahal ko pong kapatid, sa nalalapit po na Kapaskuhan, inihahanda po tayo ang atin pong mga sarili para magbigay ng pagpapala sa ibang tao. God chooses us to use us. God chooses us
to use us. Pinili, hinirang, at ginamit tayo ng Diyos para maging pagpapala sa ibang tao. Sa konsepto po kasi natin ng mga tao, napakapangit pong pakinggan ng ginamit. Hindi po ba sa isang relasyon o sa relasyon po natin sa atin pong kapwa, kapag nakuha na natin ang gusto natin sa atin pong kapwa, kapag naging masaya na tayo sa atin pong mga kapwa, iiwan na lamang po tayo. Kapag ginamit na tayo sa iba't ibang bagay, iiwan na lamang po tayong problemado, wasak, at mahina ang kalooban. Gumagamit tayo ng mga tao para sa sarili nating kapakanan. Pero ang paggamit po ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ang pagpili po ng Diyos sa bawat isa po sa inyo, ay tanda po at pagpapaalala sa atin pong mga kapwa na ang Diyos ay nabubuhay sa atin pong mga puso. Kaya po, ganun na lamang po ang pagmamadali ni Maria upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanyang pinsan si Elizabeth. At mga minamahal kong kapatid, ito din po ang panawagan sa atin kung papaano po tayo magiging tagapaghatid ng mabuting balita sa inyo pong mga kapwa. Gaano po ba yung kumustahin natin yung ating mga kapwa? Gaano po ba yung tapikin po natin ang balikat ng ating pong mga kapwa at sabihin, hindi ka nag-iisa, mahal ka ng Diyos? Gaano po ba na ibigay po natin yung matatamis natin mga ngiti sa mga taong makakasalamuha po natin sa kalye kapag po tayo ay nagdaraan at makakasalubong po natin sila. Sa simpleng bagay, nakapagdulot tayo ng kasiyahan sa atin pong kapwa. Hindi na po natin pag-uusapan ang mga material na bagay, pero kung papaano po natin maibibigay ang pag-ibig na naramdaman po natin sa Diyos, iyon po ang ibabahagi natin sa atin pong mga kapwa. Noong ako po ay, bago po ako umuwi sa Bulacan, nung ako po ay nasa Nueva Vizcaya sa Cebu, meron po doong isang gimong o SPPC po, na pinadala po ako doon para maglingkod po sa loob ng isang linggo. Sa lugar po na iyon, nandoon po yung isa po sa pinakamagandang falls sa Nueva Vizcaya. Sabi ko po doon sa mga tao, sana po bago ako makauwi ng Bulacan, mapuntahan ko po yung falls po na iyon. At pagkatapos po ng Bible service with Holy Communion po doon po sa gimong po na yon, lahat po nung nagsimba, dinala po nila ako doon sa falls po na yon. Ang pangalan po niya ay Machelet Falls. Ayan. So nung kami po ay papauwi na, matapos po kaming magsaya, matapos po kaming magliwaliw po doon, sabi po sa akin nung tinutuluyan ko po na pamilya, Father, baka po pwede nating dalawin yung kamag-anak po naming may sakit. So, sabi ko po, sige po, wala pong problema. Nung dinalaw na po namin, nakita ko po yung sitwasyon po nung lalaki, nahabag po ako. Naawa po ako. Bakit? Kasi yung sitwasyon po nung lalaki, katulad po ng sitwasyon nung tatay ko po nung nabubuhay pa. At sabi po sa akin nung kapamilya, Father, ang gusto lang po namin na ipagdasal po ninyo, gumaling po yung kamag-anak po nila. Pero sabihin niyo man pong masama ako sa paningin po ninyo, pero hindi po yun ang ipinagdasal ko sa Diyos. Ang pinagdasal ko sa Diyos, kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa taong ito. At pagkatapos po na yon, niyakap ko po yung tao at binulungan ko po siya, humingi po kayo ng kapatawaran sa Diyos sa inyo pong mga kasalanan.
Mga minamahal kong kapatid, kung tayo ay magdadala po ng pagpapala sa ibang tao, sa mga simpleng pamamaraan, sa pagyakap natin sa atin pong mga kapwa, sa pagdamay natin sa mga taong nangangailangan, mga minamahal kong kapatid, napapagaan natin ang kalooban ng mga taong ito. Napupuspos sila ng Espiritu Santo sapagkat nararamdaman nila na ang pagkilos ng Diyos sa kanila pong buhay ay nag-uumapaw. Kaya po tayong mga malalakas pa, tayong mga masisigla, tayong mayroong mga ngiti at mga pinagpala ng Diyos, kung ang panawagan sa bawat isa po sa atin ay pumunta sa mga lublib na lugar, dalawin ang mga may sakit, magbigay ng atin pong mga makakayanan, tumalima po tayo sa panawagang ito. Magsilbi po tayong Jesus para sa kanila. Sapagkat kung tayo po ay walang gagawin na mabuti para sa atin pong kapwa, ano ang saysay kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan? Ano ang kahulugan ng pag-aantay natin sa pagsilang ng Panginoon kung ang bawat isa po sa atin ay nakahalukip-kip na lamang habang ang atin pong mga kapwa ay nagugutom at nangangailangan ng inyo pong pagtulong? Kaya nga po, napakaganda po ng panawagan ng parokya po natin sa bawat isa po sa atin. Ang panawagan po na mag-alay ng mga material na bagay para maibahagi po natin sa mga kaparokya po natin na nangangailangan at wala pong makain sa darating po na Kapaskuhan. Sa mga simpleng bagay na ito, nagiging katulad tayo ni Maria na kapag dadala tayo ng pagpapala na at ng mabuting balita sa atin pong kapwa. At ikalawang bagay, hindi lamang po sa mga material na bagay kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan at kung bakit meron po tayong paghahanda sa gawain po na ito. Inihahanda din po natin ang atin pong mga kalooban sa pagdating po ng Panginoon. Kaya nga po, napakaganda po ng panimula po sa bawat isa po sa atin na sinabi po ni Father, kung mayroong nakakagawa sa atin ng pagkakasala, patawarin po natin. Dahil sa pagbibigay po natin ng pagpapatawad, sa pagbibigay po natin ng pag-ibig, sa pagbibigay po natin ng kapayapaan, na ibibigay po natin si Jesus sa kanila pong buhay. Kaya po pumarito ang Panginoong Hesukristo para magdala ng pag-ibig, para magdala ng pagpapatawad, para magdala ng kapayapaan. At kung patuloy nating niyayakap si Kristo sa atin pong mga buhay, kahit masakit, kahit po mahirap na magpatawad, magpapatawad, magmamahal tayo dahil una na tayong minahal at pinatawad ng Diyos sa atin pong mga kasalanan. Mga kapatid, sana katulad po ni Maria, nagmamadali din tayo na ipahiwatig ang mabuting balita ng kaligtasan sa bawat isa. Amen.